Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Lunes na naman po tayo ngayon, 24 na Nobyembre 2025. Uy, 30 days na lang, Pasko na. Bilis ha? Sa ulo ng ating mga balita, Attorney Harry Roque, target na maaresto, gobyerno humirit ng red notice sa Interpol. Engineer naman ng DPWH sa Mimaropa na aresto ng NBI sa Quezon City matapos sumabit sa flood control scandal. 20 pesos kada kilong bigas imabalik sa kadiwa ng Pangulo Expo sa Intramuros, Maynila sa Biyernes hanggang Linggo. Ang Patuan Massacre, ginunita, kalayaan sa pamamahayag, pinanindigan. 8 pulis na inaakusahan ng rape at robbery sa Cavite arestado. 6 pang kasamang pulis tinutugis. Sama ng panahon o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, malaki ang tsansang maging bagyong Verbena. Magandang Umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Detalye ng ating mga balita. Malaki ang tsansa ng low pressure area o sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility na bagyong Verbena. Huling namataan ng pag-asa ang naturang sama ng panahon sa layong 445 kilometers silangan ng hinatuan sa Surigao del Sur. Inaasahan ito magiging Tropical Depression Verbena sa susunod na 24 oras. Ayon sa pag-asa, ang trough ng LPA ay makakaapekto sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, ilang bahagi ng Bicol Region at Zamboanga Peninsula. Samantalang shearline naman ang magpapaulan sa Metro Manila, Calabarzon, Aurora, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino, Camarines Norte at Camarines Sur. Asahan din na maulap na papawin na may kalat-kalat ang mga pagulan sa Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Region at Central Luzon, epekto naman ng Northeast Monsoon o amihan. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga suki dyan po sa Pag-asa. At syempre sa ating mga kababayan dyan po sa Ilocos. Kansilado muna ang face-to-face classes ngayong araw sa ilang lugar sa Bicol Region dahil sa inaasahang sama ng panahon, dulot ng low pressure area sa silangang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga nagsuspende na ng klase, all levels, public and private ang Albay, ang Sorsogon City naman, all levels, public and private hanggang November 26. Ingat po tayo sa malamig na panahon, lalong-lalo na hudon sa mga kulot na ang boses. Arestado ang 8 pulis at large naman ng 6 ba na sangkot sa umano'y pagnanakaw at pangahalay sa isang grade 9 student sa Bacoor, Cavite. Ayon sa Police Regional Office 4A, naka-assign ang mga suspect sa PNP PDEG Special Operations Unit 4A at may ranggong isang lieutenant, isang master sergeant, 3 korporal at 3 patrolman. Nasa inisyal na investigasyon kung saan nabatid na nasa labas ng kanilang bahay ang 18 anyos na biktima nang lapitan siya ng maarmadong lalaki na nagpakilalang mga pulis mula sa Kanlubang. Nagpilit umanong pumasok ng kanilang bahay ang mga suspect, hinalughog ito sa kakinuha umano ang mga alahas at cellphone ng biktima. Kalauna, nilak ng suspect ang pinto ng bahay at doon nagsimula na ang panghahalay. Samantalang sa follow-up operation, nakuha sa mga suspect ang iba't ibang kalibre ng baril at bala, ganyan din ang cellphone at motor ng biktima at ilang pakete ng hinihinalang illegal drugs. Maharap ang mga ito sa reklamong rape at robbery in band. Tiniyak naman ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., mananagot, hindi sasantuhin ng PNP ang anumang pang-abuso ng mga pulis at ibibigay ang hustisya sa biktima. General Tateng, ano na? Aba, hindi na hubiro ito. Pinapasok na sa bahay eh.
General Tateng, what is happening? Marami tayong mga horror stories na naririnig, pero pati ba naman ganito? General Tateng, ano na? Pinuna ng International Marine Conservation Group na Oceana ang pahayag ng Philippine Reclamation Authority na nakatutulong mano sa ang mga reclamation project sa pagbaha o pag-iwas sa baha. Ayon sa Oceana Vice President na si Bon Hernandez, nakakaalarmang naturang pahayag para anyang may scientificong batayan ang sabi ng PRA. Paliwanag pa ni Hernandez, sa ilalim ng siyensya at law of nature, ang reclamation project ay nagiging sanhi at hindi lunas na matinding pagbaha. Tawag na nito hinamon ni Hernandez ang chairperson ng Philippine Reclamation Authority na si Alex Lopez na magpresenta ng prueba na magmapatibay sa kanilang pahayag at pag-aralang maigi ang ginagawang impact assessment report ng DNR sa mga nangyayaring reclamation. Pinabulaanan ng Department of Education ang kumakalat na post sa social media na nagbabawal umano sa Christmas party sa mga paaralan. Ayon sa DepEd, fake news ang naturang impormasyon. Wala silang inalalabas na anunsyo na nagbabawal sa pagdiriwang ng Christmas season ngayong taon. Hinimok na ng ahensyang publiko i-report ang mga social media page na nagpapakalat ng maling balita at palagiang sumangguni lamang sa verified DepEd accounts at mga opisyal na website para sa tamang impormasyon. Nitong weekend malupit Nitong weekend ang daming nadali ng mga hacker. Yung isang kaibigan ko, nakatanggap ng hindi napilitang i-block yung kanyang ang kanyang Messenger account. Bakit to kanyo? Yung walang hiya nangungutang in his behalf. Yan. Ito pinadala ko sa exchange of information namin ni Dr. Flor Tesoro. Si Dr. Flor Tesoro mamaya makakausap natin. Nagbigay pa ng nagbigay pa ho ng numero, yung lukulukong hacker kung saan daw ipapadala yung pera. Kilala ko si Dr. Tesoro. So ang ginawa ko, tinawagan ko muna siya. Sabi ko, Dok, talaga may problema ka dahil para namang nakakaya naman po utangin ka ng 13,000. Si Dr. Tesoro po ay dating undersecretary ng Department of Science and Technology. At isa pong successful forester. Gipit daw siya at mangungutang lang daw siya ng 13,000 pesos. At sasauli niya rin kinahapunan. Binerify ko, tinawagan ko. Sabi niya, nahack nga daw. Nakipagpalitan ako ng impormasyon ngayon doon sa mukong na ayun kita ho ninyo, nanghihingi. Ang problema ho, hindi lang ako ang pinadala ng ganyang mensahe in behalf of Dr. Tesoro, gamit ang pangalan ni Dr. Tesoro. Ang dami. Mabuti na lang, kilala din nila si Dr. Tesoro, walang nagpadala. Ayan So ang hamon natin ngayon sa NTC at DICT, akala ba naman natin mababawasan na itong ganitong klase ho ng katarantaduhan? O kaya pinapaalam ho natin na hack ho ang account ni Dr. Tesoro. At kung ang inyong mga account man ay nahack, i-report ho ninyo sa DICT. Pangalawa, kung nanghihingi ng pera, mangungutang na ho ng pera, at kilala nyo naman ho yung taong tinutukoy, huwag nyo nang patulan, huwag nyo nang padalhan, huwag na kayo magpabiktima. Nang sa gayon hindi ho kayo madali ng ganitong klase ho ng mga hacker. Ito pa. Nagpadala din ng mensahe sa akin, kunwari BPI daw. Ayan. Meron daw akong reward points na mag-i-expire. Si Raulo pala ito, wala naman akong anong tawag dito? Wala naman akong card ng BPI. Doon mo malalaman kagad. Ayan, basta ho may link. Pagka may nakita ho kayong link, huwag ho ninyo i-click yan. Katarantaduhan ho yan. Gawain ho ng mga hacker yan. Maganda umaga, Pilipinas! Nahaharap sa reklamong administratibo si Cebu Governor Pamela Baricuatro dahil sa pagsusuot nito ng SWAT uniform. Kaugnay ito ng Facebook post ni Baricuatro noong November 10 kung saan makikitang nakasuot siya ng SWAT badges at logo ng Cebu Police Provincial Office.
Ayon sa complainant na si Myron Garcia, kapatid ng dating gobernador ng Cebu na si Gwendolyn Garcia, maituturing naman itong paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Code at lumilikha ito ng false impression sa publiko na affiliated si Baricuatro sa anumang police forces. Depensa naman ng gobernadora sa kanyang post, hindi daw po aktual na larawan, kundi AI lamang na birthday greeting sana ng CPPO para sa kanya. So AI daw po yun. Magandang umaga, Pilipinas! Ang hirap pagka AI, akala mo kuminsan, totoo. May mga nagkalat pang, nasa sa inyo na ho kung papatulan nyo, dapat maging discerning ho tayo sa mga lumalabas na mga impormasyon. Target naman ng Department of Health na tuluyan ay pagbawal ang lahat ng vape products sa bansa. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, nakakaalarma na maging mga menor de edad ay gumagamit ng vape ngayon o gayong mahigpit na ipinagbabawal ito sa mga edad 18 anyos pababa. Iginit Herbosa kung hindi hinihigpitan ng umiiral na batas, mas may inampang magpatupad na lamang ng total ban nang sa gayon ay hindi na makapili pa ng vape products ang mga kabataan. Pagbibigay diin ang kalihim, bagamat na iminamarket ang vape bilang mga produktong hindi delikado na katulad ng sigarilyo, may tuturing pa itong nakakapinsala sa kalusugan ng tao. Yung second hand inhalation ng yung vapor na gagaling sa vape, delikado din ho pala yun. Doon sa mga nagbe-vape, ang kakahantuan nyo lang naman popcorn lungs. Sisirain ho ng vape ang inyong lungs. Ay mga mamis, laundry day na tayo ngayon Kung ka makapag makapit, balikit at malupit ang mantsa, all you need is Pride. At mapahirapan ang cellphone sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on Tessa Chocolate, Mud and Sabon Cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Naglaan naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of Magpur na mahigit 32 million pesos bilang tulong sa mga pamilya na apektuhan ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan na nag-iwan ng malawakang pinsala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Pagcor Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang nasabing halaga ay ginamit para sa pagbili ng mahigit sa 31,000 relief packs. Naglalaman ng pagkain at mga non-food essentials, ipinamahagi sa mga apektadong lalawigan. Sinabi ni Tenco, 15,000 relief packs ang naipamahagi sa Region 6 at 7 at ito'y binigay sa Office of Civil Defense. Bukod dito, may 17,000 relief packs naman ang naipamahagi ng Pagcor sa mga nabiktima ng Super Typhoon Uwan sa Camarines Sur, Catanduanes, Aurora, Batangas, Bulacan at Negros Occidental. Tinak ni Chairman Tencon, ang Pagcor ay laging handang tumulong na magbigay ng suporta sa ating mga kababayan sa panahon ng kalamidad. Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan, kinilala internationally ang Quezon City Trust to Cash Back Program sa Bloomberg Philanthropies COP30 Local Leaders Summit sa Rio de Janeiro, Brazil. Isang Quezon City sa 5 lungsod na nanalo ng nasabing parangal katuwang ang Basic Environmental System Technologies Incorporated. Ang nasabing programa ng Quezon City ay naglalayong tugunan ang waste management sa mga komunidad. Ilulansan ang nasabing inisyatiba noong pang 2021 kung saan pwedeng ipagpalit ang mga residente ang kanilang mga basura na pwedeng i-recycle at single-use plastic sa environmental points. Ang mga environmental points na may ipon naman ng mga residente may katumbas na halaga. Pwede itong gamitin para makakuha ng grocery items tulad ng bigas, itlog, gulay, toiletries at iba pa. Pwede rin itong gamitin para bayaran ang utility bills, halimbawa, kuryente, tubig, internet, sa pamamagitan ng Bayad App. Sa pinakahuling datos, 719,000 kilos ng mga basura na nagkakahalaga ng 2.36 million environmental points ang na-divert ng Trash to Cashback Program. Congratulations! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalyan sa germ sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. At habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, eto muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 15,000, 15,000 pesos. Basta dalawang items ang hinahanap natin. Yung isa gawa ho sa papel. Yung pangalawa, gawa po sa isang metal. Ayan, ha? Makikita ho ninyo yan sa mga sa iba, sa eskwelahan, meron yan. Pero sa mga airports, kadalasan meron. Sa ibang bansa, kahit sa mga parke, meron po yan. Ang inyong mga sagot, ipapatalo po ninyo sa 0919-282-6.5. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po ito maaaring gamitin ang inyong numero sa pagpapadala ng sagot sa ating text line. Para ho naman sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas. Dried marijuana breaks na detect ng K9 unit na nakaparcel sa Sultan Kudarat Municipality. Meron daw po 2 arestado. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, Kaaris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Sa pamamagitan ng PIDEA BARM K9 Unit sa pakipagtulungan ng PIDEA Land Transportation Interdiction Unit at ng PROBAR, na-detect ang isang parcel na naglalaman ng bricks ng dried marijuana na ipinadala ng isang kinilala lamang sa alias na Joaquin at ang receiver ay kinilala lamang sa alias na Rayhana. Parehong natunto ng PNP ang lokasyon ng dalawa na kasalukuyang under investigation at inihahanda na ang mga kasong isasampa laban sa kanila. Batay sa impormasyon mula sa Sultan Kudarat Municipal Police Station, ang marijuana bricks ay maingat na sinelyo na binalot ang kulay itim na bubble wrap. Subalit hindi pa rin ito nakaligtas sa K9 at na-detect ang naturang illegal drug na nagkakahalaga ng 600,000 pesos ang estimated market value. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maraming salamat. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Sagupaan naman ng militar at NPA sa Pinokpok, Kalinga. Nagresulta ng pagsawi ng isang rebelde at pagkakasugat ng isang sundalo. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naibag na bigat, Romy. Nasawi ang isang rebeldeng NPA samantalang nasugatan naman ang isang sundalo sa naganap na sagupaan ganap na 2:30 kahapon sa Barangay Alagia, Pinokpok, Kalinga. Ayon sa report ng Philippine Army 503rd Infantry Peace and Justice Brigade, nagsasagawa ng focus military operations ang mga tropa ng 103rd Infantry Battalion sa Barangay Alagia nang maengkwentro ang abot sa 10 miyembro ng Regional Guerrilla Unit ng NPA Ilocos Cordillera Regional Committee. Ang ilang sandaling bakbakan ng dalawang pwersa ay humantong sa pagkakapaslang ng isang rebelding NPA na bawi sa pinangyarihan ng sagupaan, ang isang mataas na kalibreng baril at isang bandolier. Ang nasugatang tropa ng gobyerno ay isinugod sa Kalinga Provincial Hospital at ngayon nasa maayos na kondisyon. Samantala nagsasagawa naman ng pursuit operation ang mga tropa ng 103rd Infantry Battalion para hadangan ang pagtakas ng mga natitirang armadong grupo. Muling pinagtibay na Philippine Army 503rd Infantry Brigade ang kanilang pangako na panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa lalawigan ng Kalinga at hinikayat ang nalalabing miyembro ng Communist Terrorist Group na ibaba na ang kanilang armas at magbalik loob sa gobyerno. Ito si Aris 41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Gina. Ay may nga aga sa mga kuturantanan sa Negros. Bukas na ang newly redeveloped Iloilo Central at Terminal Market sa publiko sa pagtutulungan ng SM Prime Holdings at ng Iloilo City Government.
Dinisenyo ang bagong Iloilo Central at Terminal Market para sa mas maluwag na lugar na laan para sa mga mamimili, gayon din sa kapakinabangan ng maliliit na mga negosyante. Magaling Para sa SM Prime Holdings, ang proyekto ay hindi lamang bagong instruktura, kundi sumisimbolo sa pag-unlad ng Iloilo at hindi natitinag na diwa ng mga Ilonggo. Sa pamamagitan din ng masaysayang inisyatiba, may tataguyod ang malinis, moderno at world-class na pasilidad ng pamilihan habang pinananatili ang kultura at karakter na sumasalamin sa mayaman at makasaysayang pagkakakilanlan ng Iloilo. Patingin nga, asa na yung picture nito, Tina? Para makita natin kung gaano kaganda ang Iloilo Market ngayon. Pinasalamatan naman ni SM Prime si Mayor Raisa Treñas, dating Mayor Jerry Treñas at ang mga katuwang na lokal na mga opisyal sa pagtitiwalang ipinagkaloob sa kumpanya. Ayan Oo. Nawawala. Asa na ba yun, Tita Tin? Magandang umaga, Pilipinas! Nagsanib puwersa naman ang Bureau of Customs at Makati Business Club sa pagsuri sa mga estratehiya kaugnay ng digitalization, system enhancement, collaboration reform efforts bilang bahagi ng kanilang inisyatiba upang mapabilis at mapahusay ang serbisyo ng kawanihan. Binigyan din ng Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at MBC Executive Director Rafael Ongpin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng publiko at ng pribadong sektor sa modernisasyon ng mga proseso ng customs at pagpapalakas ng trade facilitation. Kabilang sa mga pangunahing prioridad para sa mabilisang implementasyon ay ang modernisasyon ng sistema ng pagbabayad sa customs at ng assessment process. Bukod pa rito, isasama na rin ang integration ng X-ray scanning capabilities, mga pagpapahusay sa public-facing importer platforms at pag-upgrade para sa pagpapabuti ng real-time processing ng mga transaksyon. Layunin ng mga reformang ito na maghatid ng mas mabilis, mas malinaw at mas epesyenteng serbisyo sa kalakalan. Motorcycle shop, tinangkang looban ng suspect, arestado sa Limay, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Naharap ngayon sa kasong attempted robbery ang isang lalaki na naaresto matapos tangkain looban ng isang motorcycle shop sa Roman Highway, Barangay Reformista, Limay, Bataan. Ayon sa report, base sa salaysay ng may-ari ng Montero Motorcycle Shop, nakita niya sa CCTV footage 3:45 na madaling araw kahapon na tinangka umano na suspect na buksan ang motorcycle shop. Agad itong humingi ng tulong sa Limay PNP at nagpadala ng mga tauhan ni Limay Chief of Police Major Jimmy Albert Dicen sa lugar at mabilis na nasa kote ang suspect. Ang suspect na naaresto ay edad 30 anyos na residente ng Barangay St. Francis to Limay, Bataan. Nakasalukuyang nakapit na sa Limay Municipal Police Station. Nakatakda ito ngayong araw ng Lunes sumailalim sa inquest proceeding sa Provincial Prosecutor Office sa pagsasampa ng kasong attempted robbery. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paamag kakuyungan sa mga kababayan natin dyan po sa Pampanga. Impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:30, binili ni Batangas Representative Leandro Legardo Lebiste ang Solidaridad Bookshop, isang iconic na literary institution sa Maynila na itinuturing na cultural landmark. Layunin naman ang pagbili ni Lebiste na tiyakin na tuloy-tuloy ang operasyon ng Solidaridad at mapangalagaan ang legasiya ni F. Shunil Jose, isang national artist for literature. Sinabi ni Lebiste, anak ni Senator Loren Legarda, kaibigan naman ni F. Shunil Jose, nagpapasalamat sila sa Jose family sa pagtitiwala sa kanila na bilhin at pamahalaan ng Solidaridad. Umaasa sa Lebiste na mananatiling koneksyon ng pamilya Jose sa bookshop at tulungan silang manatiling totoo ang operasyon ng bookshop base sa kasaysayan at legacy na iniwan ni F. Shunil Jose. Itinayo ni F. Shunil ang bookshop noong 1965 sa ari-arian ng pamilya ng kanyang misis na si Teresita Hobeliano Jose sa Padre Paura Street. Yan po ito sa Ermita, Maynila.
Ang mag-asawang Jose pumanaw noong 2022 at ang bookshop ay pinangangasiwaan ng kanilang anak na si Tonet. Tinimok naman ni Senator Bongo ang mga kooperatiba na palaguin ang suporta sa kabuhayan. Binigyan din Ugo ang kahalagahan ng pagpapalakas sa mga local cooperatives at ang suporta ng gobyerno sa pagdalo nito sa Cooperative Development Authority Regions 11, 12, and 13 payout activities ginanap sa Santa Lucia Mall Convention Center sa Davao City. Ayon kay Senator Go, miyembro ng Senate Committee on Cooperatives, ang mga kooperatiba ay may mahalagang papel sa pagtatatag ng mga lokal na ekonomiya at pagpapabuti sa kita ng sambayanan kapag ang suporta ng gobyerno ay umaabot sa komunidad ng mga katutubo. Binigyan din pa ng senador na mga kooperatiba ay nagsisilbing angkla ng kabuhayan para sa maraming pamilya sa bansa. Ang payout program ay naglalayong tulungan ang mga kooperatiba na simulan o palawakin ang mga maliliit na negosyo. Nagbibigay ito ng mga benepisyo ng katulad ng mga tool at mapagkukunan ng kinakailangan na pondo upang mapanatili ang mga aktibidad ng mga kooperatiba. Magandang umaga, Pilipinas! Pulis sugatan matapos bugbugin ng 3 lasing sa loob ng KTV bar sa bayan ng Palapag, Northern Samar. Nako, yung baril ng Lespo natangay pa ng mga suspect. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34, Jane Maybuntag. Sugatan ng isang pulis matapos na bugbugin ang 3 lasing sa loob mismo ng KTV bar sa barangay ng Talulora, bayan ng Palapag, Northern Samar. Ang biktimang pulis ay 30 taong gulang at nakatalaga sa 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company, ngunit kasalukuyang detailed sa revitalized police sa barangay ng Barangay Naparasan, bayan ng Palapag. Residente to ng Barangay San Francisco, Katubig na naturang bayan. Ayon sa report ng PNP, 3 lasing ang responsabling nanbugbog sa nasabing biktimang pulis at positibo rin naman na nakilala ng mismong pulis na biktima. Alas 3 ng umaga noong November 20, nangyari ang insidente. Agad naman na rumisponde sa lugar ang kapulisan. Hindi pa man nakakababa sa patrol car ang mga pulis ay tumatakbo na ang binugbog na pulis at agad na pinara ang nasabing patrol car. Humihingi ng tulong na dalhin siya sa ospital. Bumaba ang ilang kapulisan sakay na nasabing patrol car at dumiretso sa KTV bar. Samantala, ang ibang pulis agad na dinalang biktima sa RHU. 2 sa mga nanbugbog ay kinilala ng isang witness. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, dumating sa KTV bar ang biktimang pulis kasama ang 2 kaibigan. Ilang minuto lamang ayon sa laysay nang nakakita ay nilapitan ng 3 suspect ang pulis at bigla na lamang daw hinamon ng away dahilan ng kaguluhan doon sa loob ng nasabing KTV bar. Isa sa mga suspect agad na kinuha ang PNP-issued short firearm na may 7 bala. Ngunit habang nagre-resist ang pulis na ibalik ang kanyang baril, ay pumutok ang baril ng 2 beses. Isa sa mga suspect ay hinampas ang pulis ng bote ng beer sa mukha. Nagtamo ito ng multiple wounds. Naaresto naman ang responding kapulisan ng isa sa mga suspect na kilala na si alias June. Samantala agad na tumakas ang dala ang baril na nasabing pulis. Ngunit sa latest na update o report ng PNP, naibalik na sa Palapag MPS ang tinangay na armas ng biktimang pulis. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane. Ang tanong, bakit may bit-bit na baril yung pulis doon sa loob ng KTV bar? General Tateng, ano na naman ito? Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sus meo. Ayun, maghahappy ha. Bawal ho yun eh. Diba? Bawal yun. Unang-una, hindi ka naka-uniforme. Obviously, hindi naka-uniforme. Ano ha? Ba't may bit-bit na baril doon sa loob ng KTV bar? Yan, naku, may papaliwanag si Sierra. Magandang umaga. Oy, Ma'am Evan lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Good morning. At magandang umaga ho sa mga suki natin dyan po sa Canada. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Hong Kong. Kumusta na po kayo? At sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, magandang umaga ho. Inihanda na ng Department of Agriculture ang abot-kayang pangunahing programa ng gobyerno sa murang pagkain para sa malakihang pagtatanghal bilang yugto ng Kadiwa ng Pangulo Expo 2025. Uy, malapit na ito ha.
Sa November 28 hanggang 30 sa Intramuros, kung saan ang magiging sentro ay 20 pesos per kilo na bigas. Inorganisa kasama ang National Partner Agencies at Farmers Cooperatives and Association o FCAs ang Expo Hudyat ng ikalawang edisyon ng KNP Showcase bilang bahagi ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na mailapit ang mura at masustansyang pagkain sa pamilyang Pilipino. Sinabi ng Agriculture Secretary Francisco Chula-Rol Jr. ang Expo ay sumasalamin sa determinasyon ng Marcos Administration na gawing realidad araw-araw ang pangarap na pagkain o pangarap na seguridad sa pagkain o food security. Tampok po ngayong taon sa Benteng Bigas Meron Na Rice Project, ang pangunahing bahagi ng Rice for All program. Ang Expo ay magsisilbing pinakamalaking rollout ng programa sa Metro Manila at magbibigyan ng pagkakataon sa mga consumer na makabili ng 20 pesos na bigas, habang ipinapakita kung paano susuportahan ang inisyatiba ang humihinang sektor, kabilang ng mga magsasaka, mga farm workers, mga mangingisda, transport group at mga pamilyang mababa ang kita. Ayan, so para ho doon sa mga naghahanap ng 20 pesos per kilong bigas, abangan po ninyo November 20 to 30 sa Intramuros, Maynila. Magandang umaga, Pilipinas! Alam ba ninyo na ang paglalagay pala ng langis ng nyug o coconut oil sa bigas ay hindi lamang nakapaglalagay ng flavor sa sinaing? Batay sa report o batay ho sa mga pag-aaral, maaari itong maging isang simpleng paraan para suportahan ang metabolic health. Ayon sa mga mananaliksik, ang paglalagay pala ng coconut oil sa bigas bago lutuin ay maaaring makabawas sa blood sugar, makabuti sa digestion at nakakabawas sa fat storage. Talaga. Dahil dito sa naglalaman o dahil daw po ito sa naglalaman ng medium chain triglycerides, ang langis ng nyug, at may health fats at madaling matunaw sa katawan. Kapag pinainit naman ang kanin, ang mga taba na ito ay nakikipag-ugnayan sa mga starch upang bumuo ng isang uri ng resistant starch na nagpapabagal sa pagsipsip ng glucose na sa daluyan ng dugo at tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar level. Ang prosesong ito ay maaari ring makabawas sa accumulation ng taba sa katawan sa pamamagitan ng mahusay na paggamit ng enerhiya. Ayun. Para sa mga magsasaing, ayan, lagyan nyo ng virgin coconut oil ng BCO ang inyong isasaing. Magandang umaga, Pilipinas! Babaeng NPA patay sa military operation sa bundok ng Gandara at San Jose o San Jorge Samar. St. George ba to? Oo. San Jorge Samar. Meron pang nakuhang matataas na uri ng baril. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Jimmy? Isang NPA na sawi 3 matataas na uri ng baril na kumpiska ng mga sundalo sa ikinasang militar operasyon. Ang NPA namatay sa babae ng miyembro ng Sub-Regional Committee, browser ng Eastern Visayas Regional Party Committee, at ang ibang NPA naman ay nakatakas. Nangyari ito kahapon sa bundok na bahagi ng bayan ng Gandara, Samar at San Jorge Samar. Nakumpiska ng 46 Infantry Battalion Philippine Army ng 2 M16 rifles, isang M14 rifles. Pinuri naman ni 8 of 1st Infantry Brigade Commander Brigadier General Arlino Sinday Jigo ang mga sundalo na mga matagumpay na operasyon para mapuksa mga natitira pang mga NPA sa Samar. Hindi naman kinumpirma ng Philippine Army na ang sinasabing engkwentro ay may mga estudyante mula sa University of the Philippines, Tacloban. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy. Samantala, alas 4:40 ang oras sa buong kapuluan. Ito na. Kasama na natin si Dr. Florentino Tesoro. Ito po isang magaling na scientist, at champion po sa advocacy natin ng pagtatanim ng kawayan. Doc Flor, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kong. Kumusta ka? Okay naman. Yan. Atras ng konti, Dr. Tesoro. Yan, para nakikita namin ilong nyo. Malaki. Doc, ganito. Ano bang nangyari nung Friday?
bakit pati ako inuutangan mo? Nakatanggap ako ng text message doon sa aking FB account, Messenger. Galing sa aking matalik na kaibigan at kumare. Kumare ko nag-message sa akin. Sabi niya, magandang balita pare. Sabi ko, ano yung magandang balita? Sabi niya, magkakaroon tayo ng benepisyo galing sa tayo mga senior citizen. Sabi niya, kailangan lang mag-register. Okay. So, naging interesado ako kasi wala naman akong na ito ay isang scam. Galing kasi sa aking matalik na kumare. Okay? Okay. So, ang ginagamit ng scammer, yung matalik na kaibigan, kagaya ng sa iyo. Nung tinexan ka, anong pangalan ng ginamit? Pangalan ko, hindi ba? Oo. So, buong loob mo, akala mo totoo. Yung pala scam. So, pautangin. sinasabi ko lang ito, kung parang ma-inform at ma-warningan yung publiko na ito yung modus operandi na ginagamit nila. Oo. So, nagtiwala ako. Oo. Mabuti nga hindi ako nagtiwala kagad. Sabi ko, nung una teka, baka nga talagang gipit si Dr. Tesoro, ano ha? Kaya lang, second thought, sabi ko, teka muna, si Dr. Tesoro, mangungutang ng 13,000. Parang hindi ka panipaniwala. Kaya ang ginawa ko, tinawagan ko si Dr. Tesoro. Talagang mangungutang ka? Hindi ba ako mahal? Hindi ka nagbigay. Ayun. Nung malaman kong nahako siya, yung pinasakay ko yung loko. Aba, sabi ko, saan ako magpapadala? Nagbigay din ng numero at ng pangalan. Ayan, tingnan ho ninyo, ha? Luisi... Tolentino. Luisi Tolentino. Tapos may numero pa. Hindi natin alam ngayon kung totoo din itong Luisi Tolentino ito. Baka mamaya ginamit lang din. Pero, di ba? Kung magpapadala ka yung number. Same number. Pero yung number ng parang isa sa mga na pwedeng mapadala ng pera. Balo ko ano. So ilang kaya pwedeng mahanap 'yon? Hindi, mahahanap natin 'to. Tinawag na natin sa DICT at saka sa NTC 'to. Tinatrack na nila. Oo, pero Doc, may kaibigan ba kayong nagpadala? Wala. Wala akong alam. Maliban sa isa, nagpadala ng 3,000. Naku. Nakadali. Maliban 'yon, wala na. Wala na. Kasi yung aking mga kaibigan, nagtanong sila. Sabi ko, hindi ako nangungutang sa inyo. Oo nga eh. Si Don Flor pa. Hindi ako nangungutang. Scam yan, scam. Nangyari na eh. Oo, si Don Flor pa, sa daming tinanim na kawayan ho nito, hindi ito mangungutang, ano ha? Kong, nakuha mo na yung manual? Oo, nakuha ko na yung manual. Saan daw ba available yung manual na yun, Doc? Yun ay sa Society of Filipino Foresters. Okay. Sige, magtanong sila ano ba yung manual na yun. Yun yung manual ng tamang pagpapadami, pagtatanim at pagpapalago ng kawayanan para maging negosyo, ano? At kung paano din ninyo pakikinabangan. So may manual na available na ho ngayon ang Society of Filipino Foresters, ano ho? Saan ito makukuha, Doc? Meron na yata silang sa Facebook. Nasa Facebook din. Kung paano maka-access ng manual na yan. Okay, so Society of Filipino Forester. Filipino Foresters. Oo. May mga nagtanong din ho sa atin ng mga suki ng radyo natin nationwide. Sabi ko, tumawag na lang ko kay Doc kasi nahack yung kanyang yung kanyang messenger. Tumawag ba sa inyo? Sabi ko, mag-message na lang muna. Ha? Yan. Anyway, doon sa mga interesado. So, warning po sa warning sa public na huwag magtiwala. Kagaya ko, nagtiwala ko. Kasi kumari ko, inaanak niya yung isa kong anak. So, panatag ang loob ko, akala ko totoo. So, yun ang ginagamit nila. Ayan. Anyway.
paraan. Na modus. Sige. Anyway, Doc, bukas siguro makakausap natin si Secretary Aguda, no, ha? Kung ano na ng mga aksyon na kanilang nagawa dito ho sa kalintulad na kaso. Kasi hindi ka naman nag-iisa. Marami. Ako nga, last week, sa Katerba, barrage of fake messages din yung natanggap natin mula ho sa mga lokong scammer, ha? Ayan. In the meantime, Doc, again, congratulations and thank you for joining us. At maraming salamat doon ho sa inyong libro. Doon ho sa backpage ng libro, meron pong magandang poem. Oh, may magandang poem na sinulat doon ang isang isang writer. Ayan. Advocate. Ayan. Former congressman. Ayan. At ang pakiusap niya let's plant bamboo. Ayan. Doc, thank you, ha. Maraming salamat. Kong, ikaw ay published poet na ikaw. Meron ko ng published. Thank you, Doc. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga. Okay, sige. Ayan. Good morning. Good morning sa lahat. Si Dr. Florentino Tesoro, dating Undersecretary po ng Department of Science and Technology, nadali ng mga hacker. Huwag na sindulo. Para doon sa mga makakatanggap na message sa kanya via messenger at nagsasabing nangungutang si Doc Flor, magduda na ho kayo. Hindi ho mangungutang sa inyo si Dr. Tesoro. Mas maraming pera sa atin yan, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Lalaki, pinagbabaril sa Tondo, Maynila, patay. Detalye ang balita mula kay Boy Gonzales, Arch 29. Boy, good morning. Good morning nga, Kuya Angel. Patay ang isang lalaki matapos sa pagbarilin sa loob ng Aroma Compound sa Tondo, Manila. Kinilala ng Manila Police District ang biktima na si Eden Ondo, Marinduque. 33 anyos sa Maria, membro ng Sputnik Gang. Natagpuan siyang duguan at wala ng buhay sa harap ng Building 36. May tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa investigasyon ng Manila Police District, nakatanggap sila ang tawag pasado alas 2:30 ng umaga. Pagdating sa lugar, agad nagsagawa ng crime scene processing ang mga pulis kung saan na-recover ang mga ilang basyon ng bala. Uli man nakita ang biktima kagabi at habang nagiinuman kasama kanyang living partner. Ayon sa unang ulat, sinabi pa na raw ito na may makikita siyang isang tao bago ito umalis. Batay sa police record, na-aresto si Marinduque noong August sa kasong robbery at pinalaya noong November 19. Patuloy ang investigasyon para malaman ang suspect at matukoy at kung ano ang motibo sa pamaril. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. BP Inday Sara, nilinaw na hindi natagpuan na walang malay ang dating Pangulo sa kanyang detention cell. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio na Pamay. Buta kay mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, nilinaw ni Vice President Sara Duterte na walang katotohanan ng kumakalat na impormasyon na nakita umanong walang malay sa loob ng International Criminal Court o ICC detention cell ang kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag na ibinigay niya sa isang aktibidad sa Davao City kahapon Nobyembre 23, 2025, sinabi ni Vice Presidente na walang basihan ang naturang balita. Aniya tinawagan lamang ng abogado ang dating Pangulo habang ito ay natutulog at mali ang impormasyong kumalat sa social media. Dagdag pa ni Vice President Sara, posibleng prank lamang ng ilang taga-suporta ang naturang chismis. Noong Nobyembre 22, 2025, una nang naglabas ng pahayag ang abogado ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicolas Kaufman na mariing nagsabing hindi totoo ang ulat na natagpuan umanong unconscious ang dating Pangulo sa ICC detention facility. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. Alas 4:50 ang oras sa buong Kapuluan. Baka may mga lakad ho kayo, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian, ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di sa reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! And speaking of sports, si Richard Gomez at ang anak na si Juliana parehong sasabak sa SEA Games. Detalye na balita mula kay Gorgie Runa. Gorgie, good morning!
Ipinagmamalaki ni Congressman Richard Gomez na ngayon lang daw mangyayari sa SEA Games na lalaban sa naturang malaking multi-sport event ang mag-ama. Si Kong Goma po ito at ang anak niyang si Juliana. Nakachikahan namin ang actor-politician pagkatapos ng special screening for influencers ng pelikula niyang Salvage Land na magsushowing na sa mga sinihan sa November 26. Heto ang kanyang pahayag. I'm very happy kasi this is the first time na magkakasama yung father and daughter, father and son sa isang malaking competition like the coming Southeast Asian Games. Si Juliana kasi qualified for fencing. Ako naman nag-qualify ako for shotgun shooting. So, first time to. So, ako very excited pagdating na ng opening ceremony. Siyempre, kasama niya lumalaban para sa bayan, di ba? Yan ang pahayag ni Congressman Richard Gomez at puspusan na ngayon ang training ng mag-ama. Sa South Korea nag-train si Juliana ng fencing at si Kong Goma naman ay nag-training ng shotgun shooting sa France. Natutuwa lang ang actor-politician sa na-achieve ng kanyang anak dahil talagang napaka-pursigido daw nito at gusto talaga niyang mag-excel sa sports lalo na rito sa fencing. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga seafarers natin, sa mga mandaragat, sa mga suki natin dyan sa Saudi Arabia. Maganda umaga din po sa mga suki natin sa Taipei, Taiwan at sa Hong Kong. Ayun, ha? Kung pauwi kayo ng Pilipinas, huwag lang magpasalubong ng imported at tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Meron din pong mahigit 10 variants yan ng mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana po ating tangkilikin ang tangerine chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! 13 kahon ng iba't ibang uri ng peking sigarilyo nasa Mataman sa Bulinaw, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasani check amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabosan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Bulinaw Police Station ang mag-asawa na isang 58 anyos na driver at ang misis niya na 57 anyos kapwa residente ng Bani, Pangasinan matapos mahuli sa kanilang sasakyan ng 13 kahon ng mga peking sigarilyo. Batay sa ulat ni Bulinaw OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Billy na ipinarating sa tanggapan ni Pro 1 Police Director Brigadier General Dindo Reyes, nagsasagawa ng checkpoint ng kanyang mga tauhan alas 9:30 ng gabi sa Barangay Poblasyon nang masita ang sasakyang multicab ng mag-asawa na kargado ng 13 kahon ng iba't ibang uri ng sigarilyo. At dahil sa wala sila maipakitang resibo, dinala ang mag-asawa sa impila ng pulisya at doon ay tumambad ang mga epektos na nagkakahalaga ng 320,000 pesos. Sa ngayon ay naharap ang mag-asawang suspect sa kaukulang kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Kinilala naman si SM Prime Holdings Incorporated Chairman at siya po ay Chair of the Executive Committee. HANSI bilang Management Association of the Philippines Person of the Year 2025. Ang MAP Management Person of the Year Award ay pakilala sa mga individual, mga negosyante at ganyan din sa mga namumuno sa pamahalaan na nagpapamalas ng galing sa pangangasiwa at nagbibigay ng malaking ambag sa progreso ng bansa. Sa loob ng 6 na dekada ang kasaysayan ng naturang parangal, ito ay naigawad pa lamang sa 49 na mga individual na mga recipient na pumasa sa criteria ng Management Association of the Philippines, kasama rito ang integrity, leadership,
at management qualities. Nakakatakdang tanggapin ni SM Prime Holdings Chair Hansi ang nasabing parangal ngayong November 24. Today, ngayong araw na ito. Sa pagtitipon po ng Management Association of the Philippines. Congratulations! Mahiwagan. Hindi mahiwagan tunog. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos. Sa Pasko Panalo, malakas promo. Kasama ang Pride Detergent. Ang lokasyon ng tropa ni Sherwin Alparo ay Valenzuela City. Nasa Valenzuela sila. Sa Barangay Parada, Valenzuela City. Diyan po mamimigay ng pera si Sherwin Alparo. At eto naman ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day? Para manalo ka ng DZRH mini component. Eto na! Ang ating word of the day ngayong araw na ito ay mahiwagang tunog. Ang mahiwagang tunog ay nagkakahalaga ngayon ng 15,000. Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto na lamang bago po alas 5 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Pero sabi nga ho ng mga dalubhasa, 2 kapsula, 1 oras bago matulog, mas may enjoy natin ang mga benepisyo ng ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Ito ay dumaan sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system at yan din po responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya nakatutulong po ang ultamayo para ma-achieve natin magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultamayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Meron po tayong mga medical experts na nakastambay dyan, handang sagutin ang inyong mga tanong. Ngayon, ang ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, John's Pharmacy, Curamed, Southstar Drug at HB1 Plus Pharmacy. At kung ngayon pa ho kayo bibili ng ultamayo sa Mercury Drug Store, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng libreng 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Purdue FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ng ultamayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! At teka muna, may winner na kaagad si Sherwin. Diyan po sa Barangay Parada. Paradahan na natin. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos. Sa Pasko Panalo, malakas promo. Kasama ang Pride Detergent. Don Sherwin, magandang umaga. Yes, magandang umaga Kuya Angel at napakaswerte itong si Tatay. Pangalan niyo po? Manuel Rosales. Si Tatay Manuel na palagi nakatune in sa DZRH. Alam mo, papasok na siya dahil siya nagtatrabaho sa pabrika ng Darlington Sacks, pabrika ng medyas. Pabrika ng medyas, pero kapag kagising niya sa umaga, ay talaga tutok na tutok sa DZRH. Dahil sino paborito mga announcer pag umaga? Angelo Palmones. Pero Angelo Palmones, sa pagawaan din ba ng Darlington, kayo nakikinig din doon? Yes. Aba, nakikinig din doon ng radyo. Dahil dyan, meron kang 1,000 pesos. Thank you, DZRH. At syempre, hindi lang yan, meron ka pang DZRH Noche Buena Basket at syempre DZRH T-shirt. At kapag nahula mo ang ating word of the day, makukuha mo rin ang ating mini component. Ano po ang ating word of the day? Mahiwagang tunog. May hula ka ba doon, Tatay? Kung ano yung tunog na yun? Mahirap pang mahulaan. Mahirap daw hulaan. Kaya naman nasa 15,000 na. Plastic. Dalawang bagay. Isang gawa sa plastic. Ganyan. Isang gawa sa papel. Hindi, isang papel. Isang gawa sa bakal. Gawa sa papel at isang gawa sa bakal. Metal. Hindi ba gawa sa medyas yun? Sherwin. Sherwin.
Oo. Pagka hindi na ba ginagamit ang medyas, ginagawa nga bang pangsala ng kape? Pwede. Pwede yung pala yun. Pwede yun. So, anong ating mahiwagang tunog na kuha mo ang ating Diesel H mini component. Yan, bibigay yan sa inyo ng ating mga malakas dancers na parang wala namang kalakas-lakas. Gusto nagsasayaw para mga gumagalaw lang yung mga balikat. Walang energy ng mga sa mga Sherwin, yes, Kuya Angel. Buti na lang hindi ako nagpunta dyan sa venue mo. Bakit? Baka napagkamalan ako tapete. Takulay mo nga. Tingnan mo naman. Hindi. Kasi napakasarap ng lugaw dito. Kumain kami ng lugaw sa break pass, lugawan. Pass break? Pass break pala. Dito kami lugaw. Dito rin bumili si tatay ng baon niyang lugaw. Okay. Congratulations, tay. Bumibili ng lugaw eh. Ayun, dito yan. Usong-uso ang mga lugawan dito. Sorry, may mga lumilipad. Usong-uso ang lugawan dito sa Valenzuela. Kaya naman, sa nais manala na 1,000 pesos lagi dumutok sa Diesel H. Baka na susunod nating winner sa Diesel H, Pasko Panalo. Kasama syempre ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa Diesel H Radio, Diesel H Facebook, Diesel H YouTube at Diesel H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Diesel H Mas Malakas Promo. Magandang umaga sa mga taga Melbourne, Australia, 502. Maganda umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Hindi lang sa Mega Manila, pati rin sa Metro Manila. Number 1 ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media. Number 1 sa Metro at Mega Manila ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan saan man, kailanman. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Baka akala nyo walang pasok kayo, may pasok ha. November 24, 2025. Ngayon po ay Lunes, may pasok ka. Kahit itanong pa natin kay Ginoong Benjo Basas, ang National Chair ng Teachers Dignity Coalition. Sir Benjo, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo? Yes, magandang umaga po. Okay naman po tayo.
Ayan, oo. Teka muna, kaya kami napatawag. Kasama ba kayo doon sa kakaibang uri naman ng protestang gagawin daw ng mga teacher sa 28? Kami po ay meron pong mga protesta, meron po kami mga palisabi po doon sa mga ating mga serious protesta po sa 30. So sa 28 po, hindi po kami nakaschedule. Sa 30 is Sunday. So yung 28 tuloy ang pasok? Opo. Kasi I understand may mga ibang grupo po na meron yatang gagawin protesta. Kaya sabi po sa PBC kabilang po doon sa magmamarka sa Luneta. Paano yun? Teka muna. Hindi kayo malito yung mga estudyante, no? Kasi nag-a-anunsyo sila na hindi sila papasok, magkakaroon ng iba't ibang kakaibang aktibidad. So, ang Teachers Dignity Coalition, hindi kasama doon. Yun ang malinaw. Hindi po. Opo. Okay. Anyway, kamusta naman ang ating sektor ng edukasyon? Gawin pa rin naman po tayo, no? Marami pa rin tayo mga issue, no? Sa doon sa ating, gaya ng ating mga pinag-uusapan. Pero ang pinakamalaking challenge talaga po natin, classroom. Marami pa rin tayo ng mga resource shortages, yes, no? Unang na po dyan yung classroom. Kahit naman po natin ito, no? Doon sa uri, no? Nung response ng ating gobyerno na medyo nabagal rin talaga, di ba? Maliban sa classroom, so marami pa po. May mga libro po natin, ano? Yung bilang po ng mga guro, and of course, yung mga sweldo, yung mga sahod ng ating mga tagapagturo ay talaga pong kulang po. So, yung education sector natin ngayon, medyo pa naman po natin yung effort at least ng Department of Education, no? Ng ibang mga ahensya, no? Pero syempre, ang tugon, no, sa mga issue po na ito ay kadalasan talagang kailangan pong tugunan po, no, sa pamamagitan ng paglalaan, ano, ng budget sa ating sector po. Anyway, balik na daw yung number 1 na uli sa paglala ng pondo ng national budget ang edukasyon. Hari nawa, hindi na naman mapunta kung saan. Anyway, so malinaw, hindi kayo kasama sa 28, sa 30 kayo kasama. Benjo, maraming salamat. Magandang umaga. Yes. Thank you. Po. Si Ginoong Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition of the Philippines. Magandang umaga, Pilipinas! Nanguna naman sa may mahigit kumulang 100 examinees. Kukunti lang. Nanguna sa mahigit kumulang na 100 examinees na nakakuha ng 80% passing rate ang University of Santo Tomas sa katatapos pa lamang na November 2025 Pharmacist Licensure Examination. Sa datos ng PRC, nakakuha ng 98.90 passing rate ang UST. Pumapangalawa ang St. Louis University sa Baguio na may 98.09%. Sinusundan ito ng Southwestern University, meron namang 92.66%. At Our Lady of Fatima University sa Valenzuela, 90.80% passing rate. Nasa ikalimang pwesto naman ang University of Immaculate Conception Davao, pang-anim ang Centro Escolar University Manila, ikapito ang San Pedro College sa Davao City, ikaw naman ang Central Philippines University. Samantala, nanguna naman ang University of the Philippines Manila sa 50 hanggang 99 examinee na nakakuha ng 80% passing rate. Sa record ng PRC, nakakuha ng 100% ang UP Manila. Pangalawa ang University of San Carlos, Adamson University, pangatlo naman ang Negros Oriental State University sa Dumaguete. Pang-apat naman ang Our Lady of Fatima University, Antipolo City. Ikalima ang Silliman University, yan po sa Mindanao. Pang-anim ang De La Salle Medical and Health Sciences Institute. At ikapito ang UST Legazpi Incorporated. Pang-walo naman ang Tagum Doctors College Incorporated. Pang-siyam ang Liceo de Cagayan University at Far Eastern University Nicanor Reyes Medical Foundation. Ayan, ha. At congratulations nuno sa mga top-notcher, ha. Dito po sa katatapos na licensure examination for pharmacy. Ayan, ha. Congratulations. Congratulate ko rin siyempre yung aking hindi ko sasabihin apo, mahalata tayo eh. Basta anak ng pinsan ko. Ayan. Ayan na si Eliza Silva. Congratulations kay ano nga pangalan tong si sana yun?
Basta congratulations kay... asan na? Ayan. Kay JC. JC, congratulations ha. Muntakin mo, pharmacist na itong batang ito. Hindi mo iisipin, seryoso pala sa pag-aaral. Ano ha? Congratulations, JC Silva, dyan po sa Valenzuela. Ayan ha. Ayun, si JC Silva, BS Pharmacy. Ayan ha. Saan ba ito nag-aaral? Sa Olaf din ba ito? Ayan. Ay, happy birthday muna. Batiin ko muna na happy birthday mga kaibigan natin na mga mista namin sa Class 80. Si Major General Marlo Buboy Salazar. Boss Buboy, happy birthday. Nagdiwang din ang kanyang birthday si Seksayong, si Secretary Ed Del Rosario at ang kilabot ng mga kulihala noon na si Cyril Carlos. Ayan, happy birthday. Ang nagdiriwang ng birthday ngayon si Tita Cheng, ha? Tita Cheng, happy birthday Tita Cheng, ha? Kamusta ka na, ha? At congratulations naman sa kagabi pinarangalan din ng Far Eastern University Law Alumni Association si Justice Nancy Palmones. Ayan, ha? Tama raw awardee for 2025 ng FEU Law Alumni Association. Congratulations, ha? Ayan. At para ho sa lahat ho ng mga graduate naman ng law dyan po sa FEU, congratulations din, ha? Eto pa. Ay, nakikiramay nga pala tayo kay Aling Minang. Ito po si Ma'am Wilhelmina Minang Alcala Molino. 80 years old po, si Nanay Minang. Diyan po sa Manongol City. Siya po ay sister-in-law ni Ma'am Doti Molino. Nakikiramay po tayo, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Si Ma'am Pyra Lucas ng United Filipino Against Crime and Corruption o UPA, kasama ho natin. Ma'am Pyra, good morning po sa inyo. Good morning po sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Ang ganda naman ng umaga po. Ang ganda naman ng headband nyo. para kayong si ano nga sino nga yun, yung sa yung sa comic character, yung children character. Sino Messi here. Ayan. Anyway, Ma'am Pyra, kung saan pa tayo mapunta, ha? Number 1, kumusta na yung kaso nyong isinampa laban dito sa kay Bong Rivera? May development ba? I think nire-review naman ng ombudsman, and according sa interview ni ombudsman, ombudsman Boying Rimulya, na isusunod nila yung mga contractor. Ano kung dami niyan? Contractor. Ayan. Anyway, so yes. Gaano katagal nyo kasi mantakin ho ninyo yung mga dokumentong yung ipinakita talagang undisputed so gaano katagal ho ninyong nilikom yung mga ebidensyang yon? Siguro it's about mga 1 week. 1 week lang? Ano yun? May mga nagpo-provide? Yes, nasa website kasi ng DPWH. Okay. Hindi akala ko all the while may mga grupong tumutulong sa inyo. Ay, wala po. Sariling sikap. Pero mantakin ho ninyo, ha? Ang binangga nyo is incumbent congressman, ha? Hindi pa naman kayo, wala pa naman pananakot sa inyo ngayon. Sanay naman na ako. Sa bagay, So, other than that, bukod ho dito kay Kong Rivera, meron pa ho ba kayong hinahabol na iba? Meron po, marami pa. Yung po kasing politiko sa Tarlac, nagiging sindikato po sila. Hindi lang po sa mga project, pati na po sa land grabbing talamak dito. Sa corruption, sa quarry, talamak din po. Naku po, malulunod pag mapakinggan. Yun po ang mga next target ko. Yung makasuhan sila sa quarry. Actually, maghihingi ako ng Senate or Congress investigation. Tapos, dun sa mga land grabbing activities nila, nakasabwat ang Department of Agrarian Reform at saka ang Department of Environment, DENR.
So kasi ang DAR natin at ang DNR, para silang big real estate company. Kung sino yung mga nasa power at may pera, yung mga lupa na mga mahihirap natin, katutubo man yan, kapwa natin Pilipinong unat, sa kanila po binibigay o binibenta ng mga taga-DNR at ng DAR. Malaking sindikato po ang mga NPC, sina Yap, Governor Yap, ex-governor, ex-congressman Yap, at ito si Congressman Bong Rivera, at saka yung mga kasama nilang mga mayors, mga hawak nilang mayors. Okay. May mga dokumento ho tayo that will point to that. Yes, pag sinabi ko po may dokumento ako, alam ko, ila-libel nila ako, isa-cyber libel nila ako. Hindi po ako magsasalita without the documents. Ma'am Pyra, yung binabanggit din ho ninyo, may mga taga-DBWH ho kayong binanggit nung nakaraan, ano ha? Yun, meron din hong sapat na dokumento to prove. Yes po, kasi kasama po silang pumipirma sa mga kontrata. Pati ho yun, hawak na ho ng ombudsman. Yes po, hawak na rin po. Magsusupplement po kami this week. At saka magbibigay po ako, may na-find out po ako na may mga nakatago pa na kontrata na bahala na ang ICC at DPWH ang mag-determine dito. All the while, ang akala namin, ang proyektong napunta sa District 3 noong 2022 up to 2025 ay 11 billion plus. So, tatlong auditor ang kasama naming nag-audit at nag-check. We found out na it's 23 billion. Nakatago yung 50%. Pero nakita po namin yon, tatlo nang nag-validate. Yun po ang ipipresent ko sa ICI this coming Tuesday. So haharap ka sa pupunta sila o kayong pupunta sa ICI? Ako po pupunta sa ICI. Siya, sige, abangan namin yung magiging detalye nun. Ayaw ko na ma-preempt yung presentation sa ICI. Ha? At in the meantime, Ma'am Pyra, dagan nyo hong dasal at marami ho kayong makakalaban. Mabibigat ho inyong mga binabangga. Ha? Kasama ho kayo sa mga dasal namin. Naka-ready na po ako para sa bayan. Ayan. Thank you, Ma'am Pyra. Ingat ho kayo, pero ang ganda talaga ng headband nyo. Ha? Thank you. Thank you po. Si Pyra Luca, Ma'am Pyra Lucas ng United Filipino Against Crime and Corruption. Maganda umaga, Pilipinas! Pangulong BBM ramdam ang espesyal na kahulugan ng Pasko para sa pamilyang Pilipino. Yan po na mababalita sa atin ni Tarciso RH14. Let, good morning! Pinailawan na ang higanteng Christmas tree sa Malacanang kagabi. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Arneta Marcos ang aktibidad kasama ang iba pang kapamilya, mga opisyal ng gobyerno at iba pang bisita. Ginanap sa Kalayaan Grounds ang programa para sa tradisyonal na Christmas tree lighting ceremony. Sa kanyang mensahe sa okasyon, sinabi ni Pangulong Marcos na palaging espesyal ang kahulugan ng Pasko sa pamilyang Pilipino. Kaya naman sa kabilaan niya ng pinagdaraan ng mga hamon, hindi pa rin isinasantabi ang pagdiriwang ng Pasko. At mas nagiging makabuluhan niya ang panahong ito dahil sa pagsasama-sama ng pamilya at magkakaibigan, anuman ang kanya-kanyang mga pinagkakaabalahan. Tampok rin sa programa ang awarding rights para sa National Parole Making Competition na nilahukan ng mga estudyante at TESDA trainees. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Pero ito yung hinaing naman ng ating mga kababayan, ano, na lalong-lalo na ho yung mga nawalan ng trabaho dahil ho sa pagsasara ng maraming mga kumpanya. Ang sigaw ho ng ating mga kababayan, di ba, ang sigaw ngayon ikulong ang mga magnanakaw, ibalik ang ninakaw. Sigaw ho naman ng mga nawalan ng trabaho, mga construction worker. Kami ang nanakawan ng trabaho dahil sa walang humpay at hindi maintindihang flood control scandal investigation. Ibalik naman daw ho yung kanilang trabaho. Dahil wala naman ho silang kinalaman. Di ba? Biktima din ho sila. Nasaan daw ho yung ipinapangakong masaganang Pasko? Sabi ho nitong mga construction workers, kami ang tunay na biktima ng lahat ng kaguluhang ito.
Ayan, ha? So, Department of Labor and Employment, ano nga ba ho ang pwedeng maitulong dito po sa mga biktima, dito ho sa mga construction workers na hanggang ngayon mula noong Setyembre, marami ang hindi pa nakakasweldo? Magandang umaga, Pilipinas! Ito pang magandang tanong. Natatandaan nyo, di ba, last year nagbenta tayo ng gold bullion? First half ng 2024, nagbenta ho ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 29.4 metric tons ng ginto. Sabi ho nila, active reserve management strategy yan. Nung mga panahong yon, ang pagbebenta ho nila ay $2,000 hanggang $2,400 per ounce. Alam ba ninyo kung magkano ngayon ang ginto? Ngayon, after 1 year na magbenta ho ang Bangko Sentral, ang halaga po per ounce ngayon, highest in the history ng ginto, $4,080. Dumoble na dun sa pagbebenta natin ng 2,000 per ounce na ginto. Ayan. So, magkano ho ang nawala? Aba, edi roughly ang diferensya ay $1,880 per ounce. Ang nawala sa Pilipinas, kung susumahin natin, $1.77 billion. I-convert natin to peso. That is $100 billion plus dollars. Di ba? Ang dami na sana nating pagkain para sa pagkain para sa mga mahihirap. Meron na ho tayong pondo para sa hospitalization at dagdag na mga classrooms ng hindi nangungutang. Ayan, ha? Nagbenta tayo kung kailan ang ibang bansa ipinipigilan ang pagdidispose, paghina ng kanilang ng kanilang dolyar, ng kanilang gold reserve. Yung iba pinalalakas, tayo naman nagbawas. Aba, galing natin Tanong ngayon, nasaan na yung pinagbentahan ng mga gintong yan? Saan ho nabunta ang pinagbentahan ng almost 30 tons ng ginto? Nasaan na yan? Bakit nangungutang pa rin tayo? Pangalawang tanong, sino ang bumili? Sino ang bumili niyan? Nasaan na yung mga market buyer na yan? Pangatlo, sino nag-authorize ng bentahang yan? Pang-apat, anong model ang ating ginaya? Kasi ang buong mundo, ang mga central banks sa iba't ibang panig ng mundo, ay pinalalakas ang kanilang gold reserves. Nakapagtataka lang, di ba? 2024, tinanggalan din natin ng 107 billion pesos ang PDIC. Tapos di ba noon din yung panahon yun, tinanggalan din ng pondo ang PhilHealth. So ang daming bakit ho? Nangungutang pa rin tayo. Alam mo ba ninyo kung sino itong mga bossing na nagbenta ho ng gold reserve natin? Sila ho naman yung mga highest paid officials ng gobyerno natin. Pinangungunahan ni Bangko Sentral Governor Eli Remollona. Ang sweldo ho nito taon-taon ay 47.96 million. Nahiya pa, hindi pa ginawang 48 million taon-taon. May intelligence fund din ba yan? Kung may intelligence fund, bakit hindi nyo nalaman na paakyat ang presyo ng ginto sa buong mundo? Bakit? First quarter pala ng 2024, nagbenta na kayo. Hindi pa ba sapat yung kinikita natin mula po sa remittance ng ating mga OFW? Di ba? At saka bakit yun? Tagal-tagal nyo sinugi yung mga hindi epektibong nangungulekta dyan po sa BIR. Ngayon ang projection nasa mga 400 billion ang inaasahan nating shortfall. At ang sabi ho ng mga dalubhasa, baka daw po ang dolyar pumalo ng 61 pesos per dollar. Pinapasweldo natin ang pagkalaki-laki itong mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos yun lang palang may isip nilang strategy, ibenta ang ating gold reserve. Ayan tinan ho ninyo, 1, 2 hanggang 7.
halos karamihan ho ng pinakamalalaking pinasisweldo ng Pilipinas galing po sa Kabanambayan ay mga taga-Bangko Sentral ng Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Commercial na nga muna tayo. Baka sakali madagdagan bonus natin. 5:25 ang oras sa buong kapuluan. Bilis ng oras ha. 5:31 ang oras sa buong kapuluan. November 24, 2025. Baka may mga importanteng lakad tayo ha. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di sa reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 5:32 ang oras sa buong kapuluan. Pangangalaga sa kalikasan, ginawang gatasan ang mga taga-DNR ayon kay Senator Erwin Tulfo. Detalye ng balita mula kay Raymond at Pasaris 28. Raymond, good morning. Binatikos ni Senador Erwin Tulfo ang Department of Environment and Natural Resources o DNR dahil sa lantaran nitong pagpapabaya sa pagpapatupad ng mahakbang upang maiwasan ang pagkasira ng kalikasan sa budget deliberation sa 27 billion pesos na budget ng DNR para sa 2026. Inayag ni Tulfo na hindi niya masuporta ng isang ahensya na hindi naman nagagampanan ang kanyang tungkulin. Pati si Senador Loren Legarda na nagdedepensa sa budget ng ahensya ay dismayado rin dahil sa kawalan ng proactive measures na kanilang ipinatutupad. Aminado ito na hindi niya kayang ipagtanggol ang ahensya na walang maisagot sa mga katanungan ng mga senador. Sa pagtatanong sa ahensya, isiniwalat ni Tulfo ang ilang isyu sa kalikasan sa buong bansa na nagpapakita ng pagpapabaya ng pamahalaan sa pagpigil ng mga nakapipinsalang aktibidad tulad ng logging, mining at ang pagtatayo ng mga illegal na struktura sa mga protektadong lugar. Kinumpirma ng bagitong senador ang kanyang mga payag sa pamagitan ng mga video at litrato ng nasirang likas na yaman sa Cantilan, Surigao del Sur, Doña Remedios Trinidad sa Bulacan, Gutalak, Zamboanga del Norte at kabundukan ng Sierra Madre at iba pa. Nang dumaan ang bagyong Uwan ay nag-deliver ito ng privilege speech at nanawagan na dapat pangalagaan ang kabundukan ng Sierra Madre dahil ito ang nagiging proteksyon hindi lang ng Metro Manila kundi mga karatig lalawigan na hanggang ngayon patuloy na nilalapastangan. Ito si RH28 Raymond at Paas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo. Ang presyo daw po ng karayang baboy at manok sa Bonifacio Market, naku, nadagdagan ng 20 pesos. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag, Kuya Angel, para daw gasolina at diesel na nagtaas ng 20, pero ang pagbaba ay piso-piso. Ito yung presyo ng manok ngayon na matagal ng 190 Kuya Angel. Pero pumalo ngayong umaga ng 120 ang presyo ng manok. Habang ang baboy naman na dating 360, nasa 380 ngayong umaga. Ang pork chop ay 380, ang giniling ay 350. So lahat ito ay 20 pesos yung tinaas. Yung pataunahan at pataulihan ay pumalo ngayon ng 340 at nanatili naman sa 400 yung liempo. Ang presyo ng kambing at baka hindi gumagalaw pa rin dahil maliban doon sa bihira, no? Mas bihira, mas mura daw. Karamihan may mga bumibili, mas mura daw sa mall kaysa palengke. Dahil ang kambing ay 500, kung bibili raw sila sa mall ko Angel ay halos 470 yung kilo ng kambing at 450 naman dito yung kilo ng baka. Yung presyo ng isda ay hindi gumalaw. Halos mas daragdagan pa nga yung presyo dahil ito bangus na dating 320 yung malalaki, yung halos na 1 kilo isang piraso ay 330 bawat kilo. Ito yung galing ng Batangas. Pero kung gusto mo medyo mura-mura, itong 260 hanggang 300,
Ito yung malalaking klase na para galing na Bulacan at Pampanga. Yung itong tilapia, mataas pa rin, no? Yung galing na Batangas, mabibili mo ng 140 bawat kilo, habang 90 to 110 ang presyo naman itong galing ng Bulacan at Pampanga. Yung galunggong, ito medyo bumababa itong galunggong, yung malalaki ay 180 at 220 naman yung maliliit. Ang pusit, itong mga pang-calamares, walang pagbabago ang presyo dahil nasa 180 yung maliliit at 280 naman yung malalaki. Ang shrimps, mabibili pa rin ng 180 hanggang 460 bawat kilo. Yung espada, ito ay bumaba at 360 bawat kilo. Yung bisugong tunay, 260. Ang lapo-lapo, wala 240. Yung maliliit at yung malalaking klase ay 450. Salay-salay, 260. Sa presyo ng gulay, Kuya Angel, hindi pa rin bumaba yung presyo at partili sa kanyang taas at tataas pa raw ito hanggang December ayon sa mga tindero. Yung presyo ng mga prutas, hindi pa rin naggumalaw, habang yung presyo ng bigas, umpisa pa rin ng 40, susundan ng 48, 52, 56 hanggang 60, at ang susunod nito pinakamahal yung dinurado, nasa 80 pesos. Yung malagkit, merong 58, 100, at yung medyo mura-mura pa, mabibili mo pa rin ng 80 pesos bawat kilo. Yan, Kuya Angel, ating price monitoring report mula pa rin dito sa Bonifacio Market sa Kaluhan, Aris 123. Edwin Duque, nagulat sa PSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Edwin Duque. O nga, kuminsan mapapansin natin, mas mura yung nasa mga department store sa mga grocery, no, ha? Kaysa sa mga palengke. Oo. Dapat mas mura talaga pag nasa palengke, no? Pero hindi naman lahat. Ibang mga produkto lang, ha? Kasi siguro bulto yung kanilang bilihan, no? Pero alam ba ninyo yung broccoli? Yung broccoli. Ang broccoli po ay may mas maraming protein kaysa sa steak. O ha? O, dun sa mga may mga gout. Huwag nyo na ambisyonin kumain po ng ano. Huwag na nyo, kung protein lang hinahanap po ninyo, huwag na steak. Ayan. Bumili kayo ng broccoli. Ayan. Lagyan nyo ng ano, ng A1, o, ng steak sauce. Di ba? Lasang steak na rin yan. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, batiin muna natin magandang umaga si Mayor Senny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Justice Energito. Oy, Biklima, magandang umaga ha. Si Justice Energito ng Sandigan Bayan. Yan yung mga suki nating maagang nakatutok sa atin ha. At saka si Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Justice Chief Justice Chief Justice Gesmundo. Ayan, Alex Gesmundo. At saka si Justice Raul Villanueva. Ayan, ay mga suki natin maagang gumigising. Sabi ni Tunog Master Mabel Aribe, ala pa tayong winner hanggang sa mga oras na ito. Goblala Mendoza ng North Cotabato, good morning. Maganda umaga, Pilipinas. Ganoon sa mga pauwi ng Pilipinas, kung kayo po ay magpapasalubong ng tsokolate, huwag ng imported. Meron po tayong tangerine chocolate, gawang lokal, but taste and looks global. Ipinagmamalaki po itong produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na usila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Yung mahigit 10 variants, i-check po nyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, pakiusap niya sa ating mga kababayan, sana ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Si Gladys Reyes daw hindi kailanman ninais pasukin ang mundo ng politika. Yan naman ibibida sa atin ni Morley Anino. Morley, good morning! Gising ng showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Never daw sumagi kailanman sa isipan ni Gladys Reyes na pasukin ang mundo ng politika. Never, never, never!
alam umano ng aktres kung gaano kahirap maging isang politician. Kaya naman kahit may mga nag-aalok sa kanya na tumakbo sa politika, ay never niya itong pinatulan. Hindi pa rin natatapos ang usaping tungkol sa flood control project scam sa bansa. Kaya naman, sobra-sobra pa rin ang nararamdamang kalungkutan nitong si Gladys Reyes. Napapahay na lang itong si Gladys kapag nag-uusapan ang tungkol sa graft and corruption na nangyayari sa ating bansa, partikular na sa usaping flood control. Bilang isang magulang, nalulungkot daw si Gladys para maranasan ng anak niya balang araw ang sistema ng politika sa Pilipinas. Grabe na raw ito. Dapat daw maparusahan ang dapat maparusahan kung sino man ang lumabag sa batas, kung sino man ang nangurakot, kung sino man ang nagnakaw, dahil marami raw buhay ang nawala, maraming ari-arian ang nasira, nang dahil sa ilang tao nagganid sa pera, salapi at kapangyarihan. Yan ang ating DZRH Showbiz News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Maganda umaga, Pilipinas! Naglabas ng larawan ang nag-resign na judge ng Miss Universe na yung French-Lebanese na si Omar Harpoka, kung saan makikita ang sweet photo ni Miss Universe 2025 Fatima Bosch at ng American billionaire at Miss Universe Organization President na si Raul Rocha. Mukha bang AI? Sabi nila parang AI daw. Kaugnay ito ng aligasyon ni Omar na fake winner ang kinoronahang Mexican Miss Universe 2025 na tumalo sa ating pambato na si Atisha Manalo. Bago pa man kasi inanunsyo ang panalo sa pageant, natukoy na raw kung sino ang makakakuha ng titulo dahil umano sa business sa pagitan ni Rocha at ng ama ni Bosch. Ayon pa kay Omar, hinikayat umano siya ni Raul Rocha at ng anak nito na iboto si Fatima Bosch dahil kailangang manalo ito sa ikabubuti ng kanilang negosyo. Katuwang si Ann Jacra Jutatipa, isa si Rocha sa mga paunay may-ari ng Global Pageant brand nang bilhin nito ang 50% stake ng Miss Universe Organization mula sa JKN Global Group. Hindi lamang sa pageant world may kontrobersiya si Rocha dahil iniugnay din siya ng local media sa nangyaring sunog sa Casino Royal sa Monterrey noong 2011 kung saan 50 individual naman ang namatay. Wala? May ganung intriga pa na doon, ano ha? O, sabagay, si Atisha naman, kay nakuha niyang corona o hindi, pumasok siya sa top 5, ano ha? Magaling pa rin at ipinagmamalaki ka pa rin ng mga Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Galing niya sumagot, di ba? O, yan ang talagang Miss Universe, ano ha? Ay, susme. Nartates, iginit ang zero tolerance kasunod ng umano'y rape, robbery sa 18 anyos yun, di ba? 18 anyos na dalagita. Ay, sus, ano ba nangyayari sa Pilipinas? General Tating. Detalye na balita mula kay Angel Parosa, RH52. Angel, good morning. Kuya Angel, muling binigyang diin ni Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melesio Nartates Jr. ang umiiral niyang polisiya laban sa mga mapang-abusong tauhan ng hanay. Kasunod gaya ng pagkakaaresto sa ilang tauhan ng Drug Enforcement Group mismo na inareklamo ng pangahalay sa isang grade 9 student sa Bacoor, Cavite. Ayon kay Nartates, sa harap sa mabilis na hatol ng batas sa mga pulis na patutunayang humiwalay sa maayos na trabaho ng PNP. Gayon din, binalaan ng Acting Chief ang mga commander nitong maratiling mapagmatsyag sa aktibidad din ng kanilang mga personnel. Sa 14 na inakusahan ng rape at robbery, 8 ang mabilis na inaresto sa mismong istasyon ng pulisya, habang 6 pang iba ang patuloy na tinutugis ng Bacoor City Police. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! Nananakita ba inyong mga kasukasuan, nagkakarinkal sa ba, humihina na ba ang kalamnan? Aba, epekto ho yan ng pagtanda.
ipinakikilala ang Ultaplex. Ang Ultaplex po ay isang health drink mula sa mga lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscle, glucosagreen para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 46 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras na yan, Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa mga taga-Belgium. 10 minuto na lamang ASS na ng umaga. Magandang umaga kay Oxygen Marie. Kumusta na kayo ni Captain Joey? May mga pag-aaral, partner, lumalabas na yun palang pagiging forgetful, yung malilimutin. Oo. Yan daw po is sign na you are intelligent. Ayan, may mga pag-aaral ngayon yung pagiging malilimutin daw po ay isang sign na ikaw ay intelligent. Kasi ang mas pinaprocess mo daw ay yung mga importanteng bagay lang. Ay, yung ganun pala yun. Ano nga pangalan ko? Oy, huwag kayong magbiro-biro na ganyan. Baka mamaya nyo, Alzheimer's na yan. Dating Congressman Mike Defensor inimbitahan ng NBI. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Iimbitahan ng National Bureau of Investigation si dating Congressman Mike Defensor sa kanilang tanggapan. Kaugnay ito ng mga aligasyon nitong sangkot di umano ang ilang taga-bureau sa pagditini at pambubugbog sa dating AD-resigned Congressman Saldico na si John Paul Estrada at kanyang may bahay. Sabi sa DZRH ng NBI OIC Director Atty. Lito Magno, ito'y para mailahad ni Defensor ang mga sinasabi niyang katibayan. Idiniin ng abogado na walang batayan ng mga akusasyon ng dating mambabatas pero kung meron man anyang sangkot sa kagawaran, hindi nila ito kukonsintihin. Sa pakikipag-ugnayan ng NBI sa Bureau of Immigration, marami umanong kapangalan si John Paul Estrada kaya tinutukoy pa rin nila ngayon kung nakalabas na ba talaga ito ng Pilipinas. Hanggang sa ngayon sinabi ni Magno na wala pa rin binibigay na detalye o ebidensya sa Defensor na una nang sinabi na sa pilitan di umano na inilipad pa Chile ang dating aide niko at misis nito upang mapigil ang tumistigo sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Magandang umaga din kay Commissioner Mendoza ng Bureau of Internal Revenue. Baka gusto nyo daw hong i-inventory yung mga letter of authority. Dahil marami hong mga examiner ang sisipag ho. Lalong-lalo na yung run against fake transaction. Nire-review from 2010 to 2022. Bawal po yan. Nagre-recycle sila ng LOA. Tapos may mga examiner naman, dapat daw every other year. Anong every other year? 5 times a month kung bumisita sa mga negosyante. Ayan, yan ang dapat na i-lifestyle siguro ni Commissioner Mendoza. 8 milyong Pilipino nakatanggap ng tulong sa gobyerno sa ilalim ng AIX. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez, RH5. Bal, good morning. Kuya Angel, pinalakas pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pakikipagtulungan sa mga service provider upang higit pang makapagbigay ng agaran at mas epektibong tulong sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang AIX ay nagsisilbing lifeline para sa maraming pamilyang Pilipino na nangangailangan ng tulong araw-araw. Libo-libo ang iyang Pilipinong nabibigyan ng pag-asa mula sa programa. Dahil dito ay kasama na ngayon sa mga service provider na nagipag-partner sa DSWD para sa programa ang mga ospital, parmasya, diagnostic center, therapy, at iba pang learning centers. Mado ng memorandum of agreement sa pagitan ng DSWD at mga service provider na nagtataguyod ng standard procedure para sa pagproseso ng pagbabayad at pagpapatibay ng mga obligasyon upang matiyak ang epektibo, transparent at accessible na serbisyo para sa mga hihirap na marginalized sa Pilipino. Patay sa record ng DSWD, nasa 8 milyong Pilipino ang nakinabang sa AIX sa unang 10 buwan pa lamang ng 2025, bagay na nais pang malampasan ng DSWD.
Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Mahiwagang tunog. 15,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Dalawang items pang hinahanap natin, isang gawa sa papel, isa naman ay gawa sa metal. Ang inyong pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. So habang naglalaba gamit ng Pride detergent. Ayan, sagutin ho ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ng 15,000. Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang, Aces na umaga. Umaga, Pilipinas! Kala ko meron pa eh. Arestado na ng National Bureau of Investigation ang isa sa 18 suspect sa manamalyang 289.5 million pesos na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kinilalang na aresto na si Engineer Dennis Abagon ng DPWH Mimaropa. Dinampot ito sa kanyang bahay sa Quezon City matapos na hindi matagpuan sa kanyang listed address sa Cavite. Ang pag-aresto kay Abagon ay bilang tugon sa arrest warrant na inisyo naman ng Sandigan Bayan laban kay dating Congressman Saldi Co at ilan pang mga opisyal ng DPWH Mimaropa, gayon din ang mga board members ng SunWest Corporation. Na-recover kay Abagon ang nakaimpake ng mga gamit, burner phones na may bagong SIM na indikasyon may plano itong tumakas. Samantala kakasuhan din ang dalawang kasamahan ni Abagon sa bahay ng obstruction of justice. Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angela Palamones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Papaalam na lang, sumabit pi. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa sino nga ayan sa Greek philosopher na si Aristophanes. Ang sabi niya ho, look at the orators in our republics. Once they are patented on the public funds, they conceive a hatred for justice and attack the democracy. At dito sa Pilipinas, iba, they attack the national budget. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang, ACS na umaga, kasama ang 2x2. Oras sa buong kapuluan, ACS na umaga. This time check is brought to you by